Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, another great topic ang ating pag-uusapan ngayon! Bakit maganda mag-invest sa mga eskwelahan? At i-review din po natin si STI. Welcome back! Ayan, salamat ulit sa pag-tune inyo sa aking channel, no? So, sa episode po na to, no, 2-in-1 po, we hit 2 birds with 1 stone. Una po, pag-uusapan natin bakit maganda mag-invest sa mga school stocks, no? Sa mga educational sector po, no? At sa pangalawang part nating video, pag-uusapan natin, i-review po natin si STI. Highly requested po na tingnan natin si STI, no? So unang reason bakit maganda pa mag-invest, no, sa schools ay simple lang po ang business model po nito at madali po maintindihan ang negosyo po na ito, no? Okay, kayang-kaya po natin ma-imagine, no, sa ating sarili kung paano po patakbuhin ng isang eskwelahan, no? Hindi po siya ganun kahirap, hindi po siya nosebleed, hindi siya rocket science, no? So lagi po pinapaalala po sa inyo, don't invest in business that are hard to understand, no? And in schools are much easier to grasp, no? Ayan, no? Number 2 po, social impact. Kaya gusto ko rin po nag-invest sa school po, no? Kasi aside sa kumikita na po tayo ng pera, may profits po tayo, maganda rin po ang impact nito sa ating society. Kasi syempre, no, ang mga schools, no, talagang yan po, hinahanda po nila ang ating kabataan para po sa kanilang future. So napakaganda po na ano po ito, mag-invest po dito, no? Number 3 po, stable po ang negosyo po na to, no? And stable ang demand at napaka-stable ng negosyo po na to, no? Kasi po, no, alam naman po natin, no, kahit sinong parents, kahit sinong magulang ang kausapin po natin noon hanggang ngayon, ang sinasabi nila pare-parehas, kahit igapang nila sa pagtatrabaho, makapag-aral lang ang kanilang mga anak. Yung iba pinipilit mag-abroad, yung iba nagsa-sideline, iba nangungutang, lahat gagawin po nila, no? Bakit? Kasi yung society po natin naniniwala sa value ng education ng mga kanilang mga anak, no? Value ng education po talaga. And this will not change for a very long time. Sa ngayon, kahit may AI, hindi ko pa rin nakikita na magbabago pa rin po ito, no? I think, no, people will still value education po, no? Number 4, very important po, no? Recurring po ang revenue. Recurring, paulit-ulit na kumikita. Kasi simple na po ito, no? Laging may bagong inflow ng mga freshmen na nag-enroll. Ayan, hindi naman nauubos po yan kasi anak po tayo ng anak. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-anak. Anak ng anak, mag-aaral din po yan in due time. At pag ang school natin ang pinili niya, no, as freshman, mananatili yan for 4 years, no? At pag bumagsak pa po yan, baka 5-6 years at kuli na kanyang kurso, no? Alright. Ayan, number 5, long-term growth. Long-term growth. Ayan, mga school stocks po ay maganda po ang kanilang growth potential, no? Kasi halimbawa sila FEU, SCCEU, CSTI, mga nasilip na po natin yan before, no? Ay nagtatayo sila ng mga campus or minsan nag-acquire sila ng mga schools, no? Every few years, kahit sabi mo every 5 to 10 years, nag-grow pa rin po yan. At in between ng pagtatayo nilang school, kahit may pagitan niya na malaki, pwede naman po kasi sila mag-increase ng tuition, no? Kahit hindi silang tinatayong bagong school, kayang-kaya po nilang i-increase ang kanilang tuition, lalo-lalo na po kung maganda ang kanilang brand name, no? Pero of course, papaalala ko lang po sa inyo, no, karamihan po sa schools na nakita ko po from 2020 and 2022, hindi po sila nag-increase ng tuition. Of course, pakikisama po kasi syempre naghihirap po ang ating bansa. So yun po, no? Ayan. Number 6, very important, kailangan po ninyong maintindihan, no, mataas po ang moat po nito, mataas po ang competitive advantage, no, kapag ikaw ay isang established school na ibig sabihin high barrier to entry. Hindi ka po pwedeng basta-basta i-compete ng bagong newcomer. Hindi po madaling mag-umpisa ng isang school. Hindi po pwedeng basta-basta lang na magtatayo ang pag nakita ng ibang tao, ang ganda pala ng school, magtatayo din ako ng school. Hindi po ganun kadali kasi ang hirap po, no, yung investment mo sa infrastructure, magpapatayo ka ng building, gagawa ka ng curriculum, magpapa-accredit ka, tas ang dami pong highly regulated po ito ng government kasi syempre, no, ang laki-laki ng binabayad ng mga parents sa tuition fees. So talagang iniingatan po ng gobyerno. Kaya
highly regulated po ito. Hindi po madaling magtayo po ng school, no? Ayan, no? Plus, may pagka chicken and egg po ito pag may bagong school na papasok, chicken and egg. Kasi paano ka makakakuha ng enrollee kung wala ka namang reputation? Paano ka magkakaroon ng reputation kung wala ka namang enrollee? So, mahirap po talaga gumawa ng bagong school po, no? Okay, next naman po. Maganda ang margin at cash flows po ng mga school. Hindi nyo po ito napapansin, no? Ayan, mataas po ang tubuan po dito. Malalaki po talaga ang kanilang kita, no? Ayan, no? Since very mature po, no? Stable na po ang ganito mga school. Very mature and stable po ang kanilang negosyo. Malinis na malinis din po ang kanilang cash flow, no? Talagang daloy ng daloy ang cash flow. At of course, no? Madali rin po ang singilan din po ito. Mabilis mo, hindi po talaga umiiyak, no, bago makuha po yung kaperahan po niya. Hindi po inuutang masyado po yung mga yan. Mabilis po ang bayaran po niya. And very, very profitable. Mataas po ang margins po ng mga schools po, no? Ayan. Investing in schools, no, is something na sa tingin ko po babantayan ko from now on, no? From ngayon na enlighten ako ng magandang schools. And moving forward, no, sa aking buhay, sa aking investment career, ay talagang babantayan ko po school dahil nagustuhan ko po talaga ito, no? At ngayon, pag-usapan na po natin si STI. Nandito na po tayo sa ating second part, okay, as promised, dahil marami pong nagre-request, no? May 4 na subsidiaries po, no, si STI. Una po yung STI ESG, ito po yung pinaka-main po talaga nila, no? Ito po yung into computer science, information system, no, na start po no 1983, at talaga po marami po ito na pag-graduate po talaga, no? At I think gustong-gusto ko po talaga itong negosyo na to there, na ang core po talaga nila ay nung nag-umpisa sila ay into information system and computer science, kasi mo mataas po talaga ang demand sa IT, mga developers, mga QA, mga sa information talaga, information technology, ang taas po talaga ng demand, no? So I think na magiging in demand pa rin talaga ang negosyo ni STI, kasi syempre, no, yung industry kailangan ng maraming developer, and nagpo-provide po si STI ng ganyan po, no? Pine-prepare nila yung mga student for that. So I think they're in a very, very good business. Ay, dito po yung marami po silang mga curriculum pa rin po na kinikater po, mga sikat na mga curriculum po, mga sikat talaga ng mga degrees na kinikater po nila para sa mga student, no? So ito po si ESG, no? Ayan. At na subsidiary din po nila si STI West Negros University, no? Since 1948 po ito tinayo, pero naging subsidiary po ito ni STI since 2013, no? At si iAcademy, ayan, marami po akong kakilala, nakatrabaho, nagaling iAcademy. Ang gagaling po ng graduate po dito. Ang ganda po ng program sa iAcademy, no? And this was started since 2002. Okay, ang ganda po ng education po nito, no? Ayan. At meron pa po silang isang subsidiary na non-operational, no? Okay, tingnan po natin yung asset, kasi dito po talaga ako nagandahan sa asset, no? Titingnan po ninyo, ito po kanilang asset po, no? Ang ganda po, no? Ang baba po ng utang ko, hindi niyo po mapapansin, no? Debt equity ratio of just 0.62, no? Medyo manageable ang debt, at ang nag-catch talaga ng attention ko po dito, no? Yung kanila pong cash and cash equivalent na almost 2 billion. Ayun, ang ganda-ganda. 2 billion cash and cash equivalent, no? Ayan. With a market cap of 7 point, partida po ito. Lumipad na po ito. Nag-double na po ang presyo po nito, no? Kasi dati yata nagtitrade lang ito ng 40 cents per share. Ngayon, nasa almost 80 cents per share na po ito, no? Imagine mo, 2 billion ng cash mo. Market cap mo, 7.5 billion. Ang laki-laki, no? Ng cash position po niya. At kayang-kaya niya bayaran. Kasi nitong katapusan nung last year, no, December 2023, nag-declare sila ng dividends para sa pagpasok ng 2024. Yung dineclare po nila ng dividends is just 300 million po, no? Nakapagbigay na po sila ng dividends, 300 million. Ibig sabihin, kung meron kang 2 billion na cash or cash equivalent, sisiw po yung 300 million na dividends po niya, no? So kayang-kaya pong i-sustain siguro. Sa mapalagay ko lang po, no, masustain po nila, no? Ang kanilang mga future dividend payment. Pati syempre, of course, every year may cash flow pa rin po yan. So no problems po dyan, no? At isang magandang nakita ko rin po, no, yung policy po nila, no, at least 25% po na kanilang income ay ibibigay po nila as dividends po, no? So pag lumago po itong si STI, no, mas lalo lumaki ang income ni STI, alam na this. Tataas ang dividends po nito, syempre, no? Ayan. At ayan naman po, isa pa pong gusto kong i-highlight sa kanilang asset, ang dami-dami po nila mga land and buildings. Basahin nyo lang po. Konti na po yung mga list nila na land, no?
Madami po nilang mga land and buildings po na kanilang mga pag-aari. Basahin nyo na lang po. Ito po yung mga iba't ibang mga kinalap natin mula sa kanilang annual report. Ayan po, no? Ayan, basahin nyo lang. At tingnan po natin yung other fundamentals po niya. Kung mapapansin po ninyo, no? Ang data kasi na meron lang tayo since 2008, dire-diretso po lumalaki po talaga. Growing po talaga ang company po na to, no? Since nung data na na-collect natin from 2008 hanggang 2002, dire-diretso lang po lumalago po ang kanilang revenue and income. Ngayon guys, wag niyo po masyadong papansinin po itong 2017, 18, 19, and 20, no? Kasi ito po talaga halos lahat po talaga ng mga university, mga colleges, bumagsak po talaga sa taon na to, no? Kasi syempre may mga nangyari po sa gobyerno po natin, no? May mga programs na nangyari, nagkaroon ng K-12, nagkaroon ng mga kung ano-anong something, no? Nakalimutan ko na. So, basta lahat ng school nag-suffer po ng period po na to. So, okay lang po yan, no? Pero ngayon, naka-recover na po at since pandemic, naka-recover na po at dire-diretso na pong umaangat po itong CSTI. Ayun, no? At pagdating naman po sa cash flows, no? Makikita po natin, maganda naman po may free cash flow naman po sila, no? In recent years. Kaya lang mapapansin lang po natin, no? Dito po sa graph po na to, no? Na medyo nagpapahinga po sila sa capex, no, sa kanilang capital expenditure, no, since pandemic. Medyo pahinga muna anak sa capex, pero sana po, no, na mag-ramp up ulit sila ng capex po nila in the coming years, no, para naman po lalo pang tumaas ang ating mga revenues and income, no, para talaga mag-grow pa po ang company. Magtayo pa sana sila ng maraming campus po, no. Ayan, no. Oh, right. And other good news na gusto ko pong i-highlight po sa inyo, no, na noong 2023 nabuksan na po ang Cebu campus ni iAcademy. So very good news kasi another stream po ito ng revenues in the future po, no? At sa tingin po natin, since kakaumpisa lang ng Cebu campus, lalaki pa po, ang lalaki ang campus po na ito kasi isang malaking hub na rin po ang Cebu, no, ng mga workers po talaga, ng mga IT professionals at kung ano-ano pang professionals po niyan. So I think magiging maganda po talaga itong, makakatulong man na po ito sa community po at talagang tingin ko po magbibigay ito ng magandang revenue po, no, Cebu campus. At recently po inacquire po ni STI si PSBA, another very good school. May mga kaibigan po ako graduate ng PSBA, napaka-solid po na school ng PSBA. Napakaganda po ng turo po sa school po na to, no? So I think magandang addition po ito sa STI Holdings. So ano pa ba itong news po na to, no? At of course, another good news po, no, nung pagtapos po ng 2023 po nila, no, ay halos na doble po nila ang kanilang net income. So ang daming good news na nangyari po sa STI, kaya po siguro lumipad po ang stock na to. Kaya po siguro request ang marami pong viewers natin na i-review si STI. Ayun po, nakita niyo po lumipad po since 2023. Kaya lang si Kuya John natutulog sa pansitan, hindi ko naamoy si STI. Kasi syempre limited lang po ang time natin. Time is a limited resource, no? At hindi ko po talaga kaya bantayan ang lahat ng stock. Pero lumipad po siya. Pero okay lang, hahabol po tayo dyan, no? At tingnan po natin ang valuation po natin, no? Ang kanyang financial health, very good naman po, no? Wala po tayong nakikitang danger. At ang valuation po niya, sinasabi sa atin ay very mura. This is according to Morningstar, no? Ang price to book niya tells us na medyo mura po ito, no? Price to cash flow, no? Ayan, medyo mura po ito. Price to earnings, PE ratio, alam niya na po ito, no? This is below 10. So for a growing stock, napakababa po ng PE ratio of 6.5. So very cheap po ito, no? So ano ang palagay mo, Kuya John? Okay, palagay ko lang po ito, ha? Wag niyo po wag po kayong mag-i-invest based lang po sa opinion ng mga napapanood po natin sa YouTube. Pero kung ako po tatanungin, no, kung free cash flow po ang titingnan ko, which is ito po ang talagang original na tinitingnan po sa pag-value po ng stock, no. Pag pinroject po natin yung free cash flow po nito at i-discount po natin sa present value, no, or yung tinatawag natin na discounted cash flow model. Nag-calculate po ako kanina po, no, nagtingin lang po ako ng konti and nag-project lang ako ng konti. Ang valuation ko po talaga dito is this is at least 2 pesos per share, no. Kung ang pag-uusapan natin, no, is yung discounted cash flow model, no. Kung titingnan natin yung free cash flow, ang tingin ko po dito, this is 2 pesos per share ang fair value po dito. Sa akin palagay lang naman po, no. So I think baka po pag gumagandang-ganda na po ang market condition, baka po maabot po ang presyo nito. Baka po opinion ko lang naman po, no. Pero as a dividend investor, parang kulang pa po ang yield nito. Kasi mas marami pa pong stock na mas mataas ang yield po dito. So
sa akin palagay, mag-wait pa po ako ng konti bago ako pasukin sa STI. Pero based sa fundamentals niya, gusto ko po si STI, no? I think gusto ko po siya, gusto ko po yung brand niya, gusto ko po yung ginagawa niya, at gusto ko po yung management niya, kung ano nakikita ko sa pagmamanage ng company po na to, no? Gusto ko po siya, kaya lang kulang pa po, kulang medyo mahal eh. So magwi-wait po ako ng dip. Pero wag kayo mag-alala, may konting pag-asa po tayo dyan. Kasi po, malabasan niyo po yung recent na ano po na nangyari, no? In-acquire po nila si PSBA. So si PSBA in-acquire po na, which is a good news, pero may konting cons din po yan. Kasi po kaya nga po binenta nung may-ari ng PSBA yung kanilang school papunta sa STI kasi po marami pong problema. May mga utang, may mga overhead, may mga operational problems. May marami pong sakit ng ulo si PSBA, no? Na nahihirapan na po yung current na may-ari nito. Kaya po ibinenta sa STI. Ngayon, baka po yung mga problema na to mag-reflect po ito sa susunod na financial report po ni STI at baka lang po baka sakali may pag-asa po tayo na sumama ng konti ang financial ni STI, baka magkaroon ng dip pagka ganon, no? Pero at pag nangyari po yun, ay baka makapasok na po tayo ng ganon. Maliwanag po ba? Sana hindi po kayo nalilito po sa akin, no? So, ibig ko po sabihin, sana po, no, baka at sana itong mga problema ni PSBA ay mag-cause ng konting dip po, no, sa price po ni STI para naman po medyo gumanda-ganda yung dividend yield po nito. Siguro sa mga 60 cents per share, no, ay titirahin na to ni Kuya John. Yun lang po ang ating kwentuhan. Again, hindi ko po sa inyo sinasabi noon na pagkatiwalaan niyo po ang analysis ni Kuya John. This is just an example lang po, no, para po makapagbigay po sa inyo ng inspiration, no, na magkaroon din po kayo ng confidence, no, na mag-analyze on your own at magbasa ng annual reports on your own at tingnan yung fundamentals on your own para lang po magkaroon kayo ng example. Pero pag halu-haluin nyo rin po yung mga nababasa ninyo sa libro, yung mga naaaral nyo kay Warren Buffett, tingnan nyo rin po. Ako nagpo-provide lang naman po ako ng example po, no. Hindi po sinasabi na bilhin nyo po ito, no. Ingat-ingat lang naman po, no. Ayun lang naman po ang mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit na notification bell at kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. Sana po mag-invest na po tayo sa schools kasi ako gustong-gusto ko na. Aarating ko na po ito. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye.